Nadagdagan pa po ang mga nagsusulputang patay na baboy. Sa pagkakataong ito sa Malolos, Bulacan naman, lumutang yung Si Secretary William Dar po ng Department of Agriculture ay nababahala na. Huwag daw itapon kung saan-saan ang mga patay na baboy. Dahil pinalalala lang yan ang problema. Ang nakatutok ko ngayon si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, masangsang pa rin nga ang amoy dito sa aking kinalalagyan, no, sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan. At makikita nyo po sa aking likuran, yung po mga nakalagay sa sako, yan po yung mga nakuhang biik na nakalutang dito sa kanilang irrigation canal. At inaalam pa po ng mga otoridad kung may kinalaman ito sa African swine fever. Dati pa man naiipon na ang basura sa bahaging ito ng irrigation canal sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan. Pero bandang alas 7 kaninang umaga, napansin ng mga residente na may 13 maliliit na baboy na kasama ang mga basura. Napasugod ang mga opisyal ng barangay. Sabi nila, bagong panganak pa ang ibang biik habang ang iba'y nasa inunan pa. Meron ding lamang loob ng baboy. Meron po nung nakakarani pa isa-isa lang. Iba po ngayon eh. Ngayon po sobra yung masyadong marami na itapon nilang ngayon dito, patay na baboy po. Hanapin po namin talaga kung sino ang may sala nitong pagtatapon po ng basura na to, ng mga patay na hayop po. Isa-isang kinuha ang mga patay na baboy at isinako. Ililibing daw ito ng barangay. Ang Barangay Tikay ay mahigit 1 kilometro ang layo sa Barangay Pritil, Giginto, Bulacan, na isinailalim sa quarantine dahil sa African swine fever. I-inspeksyonin daw ng mga opisyal ng barangay ang mga backyard piggery sa kanilang lugar. Ang tubig naman sa irigasyon mula pa sa Bustos Dam at dumaan pa sa ilang bayan ng Bulacan. Dismayado naman ang ilang residente dahil sa basura at patay na hayop na napadpad sa kanilang lugar. Pagka walang nakakikita, itinatapon dyan. Kay baboy, kay manok. Huwag naman na kayong magtapon, itulay, baunan nyo. Siyempre, ang tubig, delikado kung saan-saan sumusuot yan. O edi yung bakterya niyan sumusuot, sumasama kung saan-saan. Hindi pa malinaw kung ano ay kinamatay ng mga baboy. Pero sa gitna ng mga agam-agam, kaugnay ng African swine fever sa bansa, ikinabahala ni Agriculture Secretary William Dar ang mga insidente ng mga patay na baboy na nakitang palutang-lutang sa mga ilog at sapa sa Marikina, Quezon City at Bulacan. Sabi ni Dar, posibleng itinago ng mga hog raiser ang baboy nito kahit may sakit na at itinapon ng mga matay. Makikooperate po tayo yung mga backyard hog raisers. Otherwise, pinapalala natin ang problema. We are spreading the virus and this is what is happening. Dumping these dead pigs in the river. Mahirap po yun. Hinihingi na raw ng ahensya ang kooperasyon ng mga hog raiser na magsabi agad kung sakaling may sakit na ang kanilang mga alaga. Mas delikado raw kasi sa kalusugan kundi maililibing ang mga patay na baboy. Maglalaan din daw ang ahensya ng 30,000 pisong pautang sa kada hog raiser na naapektuhan ng ASF. Maaari rin daw na dumulog sa inyong mga munisipalidad o Provincial Veterinary Office o di kaya sa hotline ng DA Crisis Management Task Force. Mike, bago nga mag-alas 6 ay dumating ang mga tauhan ng Provincial Veterinary Office at kanilang kinuha ang isa sa mga sako na naglalaman ng patay na baboy. Isasalang daw nila ito sa eksaminasyon. At ganun din, kumuha din sila ng sample ng tubig mula dun sa irrigation canal at kanila po nila itong susuriin. Sabi po ng barangay ngayong gabi ay ililibing na po nila yung mga namatay na baboy dito sa kanilang lugar. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Malolos, Bulacan. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.